Ayan, peace be with you nga po mga kapis. Ganito na nga po kami ngayong mag-asawa. Masayang kumakain habang naghaharutan. Pero ayun nga po, noon na hindi pa kami lubusang nakakaunawa sa banal na salita ng Diyos, talaga namang napakagulo ng buhay namin. Noon ang laging hawak ng asawa ko. Baraha. At ganun din naman po ako. Yung laging may usok yung bibig. Yes po, nakakahiya nga po sa Panginoong Hesukristo. Dahil ka babae kong tao, ako nga po'y naninigarilyo. Kapag pala inalis mo na yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, kapag inalis mo na pala yung iyong mga bisyo at nagsisikap ka ng mamuhay ng matuwid, sumusunod sa kalooban niya at maiisip mong balikan, sariwain yung mga nagawa mong mali, mga kasalanan mo noon, tunay pong nakapanlulo mo. Subalit dahil nga sa ating Panginoong Diyos, may bawi naman dahil magpupuri ka sa Kanya dahil nabago ka niya. Kasi based on our experience, dahil kung hindi sa Diyos, kundi dahil sa tulong ng Diyos, ang tao walang kakayanan upang baguhin sa ganang Kanya ang kanyang mga bisyo. Hindi niya ito pwedeng agad-agad alisin. Sadyang napakahirap alisin ng mga bisyo o tigilan ang mga itanging sa tulong lang ng Diyos ito magagawa ng isang tao. Dagdag pa nga na aming natutunan na kung ang bisyo mo ay hindi mo matatanggal, ugali pa nga po ba natin ay mababago? Yes, tumpak mga kapis. Kung di natin maaalis ating mga bisyo, lalong ugali natin ay hindi mababago. Kaya naunawaan namin sa pagpupuri nga sa ating Panginoong Diyos, unang dapat baguhin or alisin ay ang mga bisyo. Pag naalis na ang mga bisyong iyan, doon naman natin unti-unting babaguhin mga ugaling hindi naaayon sa ating Panginoong Diyos. Mga ugaling hindi kaaya-aya, katulad na lamang ng pagsisinungaling, pagsusungit, magagalitin, pagiging madamot, pagdaramdam, paninira, at pagiging marites nga. Mga ugaling ating nakagisnan, mga yan pala ay dapat baguhin. Tama rin naman, sapagkat napakahirap na ikay nagpupuri sa Diyos. And yet, naroon ang mga bisyo. At higit sa lahat, ay naroon pa rin ang mga pag-uugaling masusungit, mga pagsama ng loob, pagdaramdam. Yung mga yan pala hindi rin nararapat. Alam na natin mga kapis, mga hindi magaganda. Ang kailangan na lang natin is yung application, pagsasagawa. At isa nga sa nakakatulong upang lubusang maisagawa pamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay magkaroon ng mga activities upang purihin ang Diyos. Every time na nagpapalakpakan, nag-aawitan, nalulugod ng husto ang Diyos. Plus the fact na hindi lang ang Diyos ang nalulugod or naaaliw, natutuwa. Maging tayo na nagpupuri ay kakikitaan na ng mga ngiti sapagkat napakasarap sa pakiramdam, kataba sa puso, ang umawit magpuri, magtaas ng kamay, tanda ng lubusang pagsuko sa ating Panginoong Hesukristo. Pag may mga ganitong activity sa loob ng pamamahay, mga prayer gathering, lugod na lugod ang Diyos. Plus the fact na nababasbasan din ang bahay ng isang kapatid. At syempre, pag nababasbasan ang bahay, naaalis ang mga bad vibes, including bad spirits. Kaya lagi nating itaas ang ating kamay sa ating Panginoong Diyos. Please follow for more. Peace be with you.